Oh Magnus, ano ginagawa mo dito? Weekend ngayon ah. Wala kayong date ng girlfriend mo? Tanong kay Magnus ng pinsan at matalik na kaibigang si Wesley nang puntahan niya ang binata sa condo unit nito. Wala na West, wala na kami ni Gracie. Nakipaghiwalay na siya sa akin. Pinsan ni Magnus si Wesley sa kanyang ama. Anak ang binata ng tita London niya, isa sa mga pinsan ng ama niya. Pangalawa siya sa 3 anak ng mag-asawang Austin at Maxine Vallejo. Panganay ang kanyang kuya Maxwell at bunso naman si Matthew. What? Iniwan ka na naman ng girlfriend mo? Pang-ilan na ba yan? Pangatlo na ba? Oo, pangatlo na si Gracie. Dumiretso siya sa sala ng unit ng pinsan. Naupo siya sa malawak nitong sofa. Mag-iisang buwan na rin ang nakaraan mula nang hiwalayan si Magnus ng nobya niyang si Gracie. Laging seryoso sa relasyon si Magnus. Sa edad na 31, 3 pa lamang ang nagiging nobya niya. Subalit pare-parehong natapos ang relasyon niya sa mga dating karelasyon dahil iniwan siya ng mga ito. Ano naman ang problema this time, Magnus? Bakit iniwan ka na naman ng girlfriend mo? Yung una mong ex, iniwan ka dahil nag-aral sa London. Yung pangalawa, pinagpalit ka sa career opportunity sa France. Itong si Gracie, bakit naman nakipaghiwalay sa'yo? Hindi daw kasi kami compatible dahil hindi ako umiinom ng alak. Nagmumukha daw siyang masamang babae kapag magkasama kaming dalawa. Alam mo kasi Magnus, yung mga babaeng tulad niyang ex mo si Gracie, gusto nila yung mga lalaking may pagka-bad boy. Eh ikaw masyado kang good boy. Mabuti kang anak, mabuting mamamayan ng Pilipinas. Higit sa lahat, malapit kay Lord. Nibisyo, wala ka. Kahit pagtikim ng alak, hindi mo ginagawa. Ani Wesley. Pero si Gracie ang nagsabi sa akin noon na ayaw na niya sa mga bad boy. Katwiran ni Magnus sa pinsan. 6 na buwan ang naging relasyon ni Magnus sa huling nobyang si Gracie. Isang singer sa isang banda ang babae. Simula nang maging nobya niya ang dalaga, ay madalas na siyang nagagawi sa mga bar na tinutugtugan nito. Subalit ni minsan ay hindi siya napilit ni Gracie na tumikim ng alak. Gaya ng sinabi ng pinsan, naniniwala si Magnus na mabuti siyang lalaki. Buong buhay niya ay iniwasan niyang gumawa ng kasalanan. Sa katunayan, balak sana niyang magpari noon. Hindi lang natuloy ang plano niyang yun nang mapagtanto niya na mas matimbang sa kanya ang maging isang piloto. Sa kasalukuyan, isa siyang first officer commercial pilot sa Vallejo Airlines, ang pinakamalaking airline company sa Pilipinas. Pag-aari yun ng pamilya ng kanyang ama, ang mga Vallejo. Baka nagbagong isip niyang ex mo. Ganyan naman ang mga babae. Sala sa init, sala sa lamig. Kalimutan mo na yung ex mo. Marami pang ibang babae dyan. Ani Wesley at tinapik pa siya sa balikat. Maayos naman ang itsura ko, di ba? Namilog ang mga mata ni Wesley pagkatapos ay natawa. Aba, oo naman. Walang pangit na Vallejo. Gwapo ka, Magnus. Mas gwapo nga lang ako ng ilang paligo sa'yo. Binaliwala niya ang huling sinabi ng pinsan. I just don't get it, Wesley. Sabi mo nga may itsura naman ako at mabuting lalaki naman ako. Pero bakit ilang beses na akong iniiwan ng mga babae? Hindi kaya sinalis yun nasa itaas para sabihin sa akin na dapat itinuloy kong pagpapari ko? Matapos siyang iwan ni Gracie, nagsimula nang sumagi sa isip ni Magnus na baka hindi nagkataon ng pang-iiwan sa kanya ng mga dating nobya. Ano ka ba, Magnus? You're meant to be a pilot, not a priest. Masaya ka bilang piloto, di ba? Ibig sabihin, masaya rin si Lord para sa'yo. Seryosong sagot ni Wesley. Akma siyang sasagot nang magpatuloy ang pinsan. Sa tingin ko, yung pagiging good boy mo ang dahilan kaya ka iniiwan ng mga ex mo. Subukan mo kayang wag magseryoso sa relasyon, Magnus. Ayokong gumaya sa'yo, Wesley. Ayokong magpaiyak ng mga babae. Kabaliktaran ni Magnus, isang dakilang babaero ang pinsan niyang si Wesley. Sa edad nila ay wala pang sineseryosang babae ang pinsan niyang ito. Sa kabila ng pagkakaiba nilang yun, sa kanilang magpipinsan ay si Wesley ang pinaka-close sa kanya. Naging magkaklase kasi sila ng binata noong kolehiyo. Pareho silang graduate ng mechanical engineering. Hindi naman ako nagpapaiyak ng mga babae, Magnus. Bago ako makipag-date sa kanila, inaalam ko muna kung pareho kami ng habol sa isa't isa. Depensa ni Wesley. Patuloy sa paglitanya si Wesley tungkol sa dating style nito, habang si Magnus naman ay napaisip sa unang sinabi ng pinsan. May pinaiyak akong babae noon, Wesley. Wala sa sariling sambit niya. Ha? May pinaiyak kang babae? Akala ko ba ikaw ang iniiwan ng mga naging girlfriend mo? Hindi ko naging girlfriend yung babaeng tinanggihan ko noon.
Naging kaklase ko lang siya nung high school. What happened, Magnus? Akalain mo nga namang nakapanakit ka pala ng babae noon. Sa isang iglap ay naalala niya si Hope, ang babaeng sinaktan niya 12 taon na ang nakararaan. Her name is Hope. May gusto siya sa akin noon at niyaya niya akong maging date niya sa prom. Pero tinanggihan ko siya. Naalala ko pa na umiyak siya noon sa harap ko. Bakit mo tinanggihan noon? Hindi mo type? Hindi ba maganda? Hope is very pretty and kind. I actually like her. Pero tinanggihan ko siya dahil akala ko, sigurado na ako na papasok ako sa seminaryo. Nako Magnus, hindi kaya isinumpa ka ng Hope na yun dahil sa ginawa mo sa kanya noon? Pabirong wika ni Wesley. Kumunot ang noon niya sa pinsan. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan, West. Saka mabait yung si Hope. I don't think magtatanim siya ng galit dahil sa pagtanggi ko sa kanya noon. Aba, anong walay mo? Maraming babaeng nasa loob ang kulo. Nakagat niya ang ibabang labi. Pagkatapos ng high school, hindi na kami nakita pa ni Hope. I have no idea where she is now. Pero kung sakaling magkita kami, hihingi ako ng tawad sa kanya. Maganda nga yan para mawala ang sumpa. Pagbibiro ng pinsan. Samantala, ilang araw ang nakalipas, tulala si Hope Elise paglabas niya ng klinik ng kanyang doktor. Hanggang ngayon ay hindi pa nagsisink in sa kanya ang sinabi ni Dr. Gomez. Ayon dito, nakita sa biopsy result ng tissue na kinuha sa dibdib niya na cancerous ang bukol na nakita roon. Nasa ikalawang stage na ang cancer niya at upang maagapan ang pagkalat ng cancer cells sa katawan niya, ay kailangang simulan na ang gamutan sa lalong madaling panahon. Hope, iha, malalagpasan mo to. Gagaling ka, anak. Wika kay Hope ng kanyang tita Martina. Ang ginang ang kasama niya sa ospital. Nag-iisang kamag-anak ni Hope ang kanyang tita Martina. Kapatid ito ng kanyang ina. Nang pumanaw ang mga magulang ni Hope, noong 18 taong gulang siya, ay ang tiyahin ang kumupkup sa kanya at naging kasakasama niya sa buhay. Hindi kasi nag-asawa ang tiyahin niya at tumanda itong dalaga, kaya mag-isa ito sa buhay. Hindi ka pababayaan ng Diyos, Hope. Gagaling ka. Pagpapatuloy ng tiyahin. Masuyong ginagap ng ginang ang nilalamig niyang kamay. Humugot si Hope ng malalim na hininga bago unti-unti ay ngumiti siya dito. Salamat, tita. Naniniwala rin po ako na gagaling ako. Kakayanin ko po ito. Lagi mong tandaan na hindi tayo binigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Opo, tita. Saka may pera naman akong pampagamot. Dating modelo ang ina ni Hope. Isang Filipino businessman naman sa Europa ang kanyang ama. Nagkakilala ang mga magulang niya nang magtrabaho noon ng ina sa France. Nag-iisang anak lang si Hope ng mga magulang. Nang pumanaw ang mga ito, ay sa kanya napunta ang lahat ng ari-arian ng ama dahil wala itong ibang kamag-anak. Nang makatapos siya ng kolehiyo, gamit ang isang parte ng perang iniwan ng mga magulang, ay nagpatayo siya ng coffee shop business na kasalukuyang pinamamahalaan nila ng tiyahin. Ang mabuti pa'y halikan na, Hope, iha. Nag-text na ako kay Solomon na pababa na tayo. Ang tiyahin, ang tinutukoy nitong Solomon ay ang driver nila. Tita, ayos namang mauna ka nang umuwi sa akin. Gusto ko sanang mapag-isa muna. Anya sa tiyahin. Teka, saan ka pupunta, Hope? Baka kumapano ka. Huwag po kayo mag-alala, tita. Kaya ko naman po ang sarili ko. Uuwi rin po ako agad. Gusto ko lang po mapag-isa kahit sandali. Marahang tumango ang tiyahin. Sige, iha, mag-iingat ka. Huwag ka magpapagabi. Mag-text ka kung saan ka pupunta para hindi ako mag-alala. Salamat, tita. Mag-ingat din po kayo. Pagsakay nila ng elevator, dumiretso ang tiyahin sa basement parking habang si Hope naman ay bumaba sa lobby. Paglabas niya ng ospital ay pumara siya ng taxi at nagpahatid sa isang simbahan. Walang misa ng araw na yon kaya pagpasok ni Hope sa loob ng simbahan ay wala siyang ibang taong naabutan. Kasabay ng pagluhod niya sa altar ay sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya. Lord, bakit sa lahat ng bibigyan niyo ng ganitong sakit ako pa? Alam kong hindi ako mabait sa lahat ng oras pero alam kong mabuting tao ako. Lumuluhang daing ni Hope. Ngayong mag-isa na lamang siya at hindi na niya kasama ang tiyahin, nagawa niyang pakawalan ang mga luha at salitang kanina pa gustong lumabas sa kanya. Samantala, kalahating oras bago yon, paglabas ni Magnus mula na iya, sa halip na umuwi sa condo unit niya ay dumiretso siya sa simbahan
na siyang pinaglingkuran niya noon bilang isang sakristan. Pagbaba niya mula sa kanyang sasakyan ay sinalubong siya ng 2 batang nagtitinda ng sampagita. "Kuya Pogi, bili ka naman po ng sampagita," wika sa kanya ng batang lalaki. "Oo nga po kuya, kahit isa lang, wala pa kaming benta mula kanina eh," wika naman ng batang babaeng kasama nito. Umiti si Magnus sa 2 bata. O sige, magkano ba lahat yung sampagita nyo? 300 lang po kuya. Pero dahil pogi ka, 200 na lang po. Kayo talaga, ang gagaling yung mambola. Natatabang sagot niya bago inilabas ang wallet. Kumuha siya ng 1,000 at inabot sa mga bata. Oh, huwag niyo na akong bigyan ng sukli. Wow, thank you po Kuya Pogi. Hindi ka lang gwapo, galante pa. Ang swerte po ng girlfriend niyo. Wika ng batang babae. Muli ay natawa si Magnus. Subalit pagpasok niya sa loob ng simbahan ay nawala ang ngiti niya. Ang swerte sa akin ng girlfriend ko. Bakit iniwan ako ng mga naging girlfriend ko? Naiiling na tanong niya sa isip. Bumantong hininga si Magnus at tumiretso sa altar. Pagkatapos niyang isabit sa naroong puon ang mga sampagita, ay dumiretso siya sa isang bangko. Lumuhod siya at tahimik na nagdasal. Sa gitna ng tahimik na panalangin ng binata, ay narinig niya ang boses ng isang babae. Lord, ayoko pang mawala sa mundo. Ang bata-bata ko pa. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay. Napadilat si Magnus. Kusang gumalaw ang leeg niya para hanapin ang pinanggagalingan ng boses. Isang babae ang nakita niyang nakaluhod sa katapat ng bangkong kinapupwestuhan niya. May luha sa mga pisngi ng babae habang nakapikit at magkasalikop ang mga kamay. Lord, bigyan niyo ako ng lakas para labanan tong sakit na dumapo sa akin. Gusto ko pa pang mabuhay ng mahaba dito sa mundo. Pero kung talagang wala na po kayong planong pahabain ang buhay ko at kailangan ko nang sumama kina mama at papa, bigyan niyo na lang po sana ako ng asawa. Gusto ko man lang maranasang maikasal at mahalin bago ako mawala dito sa mundo. Saka ayoko pong mamatay na virgin pa, Lord. Pagpapatuloy ng nakapikit na babae. Bahagyang napaangat ang isang sulok na mga labi ni Magnus sa huling sinabi ng babae. Hindi niya tuloy mapigilang mapatitig rito. Sa tansya niya ay hindi nalalayo ang edad ng babae sa kanya, at kahit nakapikit ito ay halatang maganda ito. Hugis puso ang mukha ng babae na napalilibutan ng maalon at kulay tsokolate nitong buhok. Habang nakatitig si Magnus sa babae, unti-unti ay napagtanto niyang pamilyar sa kanya ang mukha nito. This woman is oddly familiar. Hindi ba si Hope ang babaeng to? Hindi makapaniwalang wika ni Magnus sa isip. Bigla ay bumalik sa kanya ang napag-usapan nila ng pinsang si Wesley ilang araw ang nakalilipas. Hindi makapaniwala si Magnus na pagkatapos niyang sabihin sa pinsan ang tungkol kay Hope, ngayon ay nasa iisang lugar siya kasama ang babaeng sinaktan niya noon. Nang idilat ng dalaga ang mga mata, lalong nakumpirma ni Magnus na si Hope nga ang babaeng nasa tapat niya. 12 taon man ang lumipas ay walang masyadong ipinagbago si Hope. Lalo lang itong gumanda sa edad na nadagdag dito. Magnus, ito na ang pagkakataon mong humingi ng tawad kay Hope. Udyok sa kanya ng isang bahagi ng isip. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay naglakad na si Magnus palapit sa babae. Kasabay ng pagtayo ni Hope mula sa pagkakaluhod ay mahinang tumikhim ang binata at naupo sa tabi ng dating kaklase. Sa ginawa niyang yun ay bumaling sa kanya si Hope. Kita niya ang bahagyang pag-awang ng mga labi ng dalaga habang nakatitig sa kanya. Magnus? Magnus Vallejo? Sambit ni Hope. Tipid nang umiti si Magnus. I'm glad you still remember me, Hope. Tumikim ang dalaga. Mabilis na tinuyo nito ang naiwang luha sa pisngi bago tila nagmamanghang tumango sa kanya. Oo naman, naaalala kita. Paano naman kita makakalimutan na ikaw yung nag-iisang crush ko nung high school? Sa sinabing yun ng dalaga, sa isang iglap ay bumalik kay Magnus ang isang bahagi ng nakaraan. Sikat noon sa klase nila si Hope dahil bukod sa maganda ang dalaga, pala kaibigan din ito. Hindi man sila naging malapit na magkaibigan ni Hope, madalas silang magkausap noon ng babae. Nahinto lang yon noong tanggihan niya ang dalaga na maging partner sa JS Prom pagkatapos nitong umamin ng nararamdaman sa kanya. I didn't expect we'd see each other, Hope. Ani Magnus. Hanggang ngayon ay hindi niya maalis ang tingin sa mukha ng babae. Oo nga eh, akalain mo yun? Dito pa pala tayo magkikitang dalawa. So, kumusta ka naman Magnus?
Piloto ka na? Anito na sandaling tumitig sa suot niyang uniforme. Yeah, I'm a pilot now. Sa airline company ng pamilya namin. Ikaw, Hope, kumusta ka? Nagkibit balikat ito at tipid ng umiti. Ito, nagmamanage ng coffee shop business. Business administration ang kinuha ko nung college. Bahagya siyang napatitig sa namumulang mga mata nito. I'm sorry, Hope, if I'm being intrusive, but I heard you a while ago. Oh, I'm sorry. Hindi ko na-realize na malakas pala ang boses ko. Tila nahihiyang hingin pa umanhin ito. Umiling si Magnus at marahang umiti. Hindi naman malakas ang boses mo. Nasa tapat mo lang kasi ako. Saka walang ibang tao dito sa loob ng simbahan. Kung hindi mo mamasamain, Hope, pwede ko bang malaman kung anong sakit mo? Cancer, Magnus. Breast cancer stage 2. Kanina ko lang nalaman kaya napadiretso ako dito sa simbahan. Napaawang ang mga labi ni Magnus. Napalunok siya bago nagawang magsalita. I'm sorry, Hope. Bumuntong hininga ito bago tipid ng umiti. Okay lang. Wala eh. Ganun siguro talaga. Hindi natin alam kung anong naghihintay na kapalaran sa atin. Saka hindi lang naman ako nag-iisang tinamaan ng ganitong sakit. You're a good person, Hope. Sigurado ako malalagpasan mo ang pagsubok na yan. Gagaling ka. Salamat, Magnus. Ikaw pala, anong ginagawa mo dito sa simbahan ng ganitong oras? Galing ka pa ata sa trabaho. Tumikhim siya. Oo, galing ako sa trabaho. Naisipan ko dumaan dito bago umuwi. May mabigat na problema ka rin ba? Wala naman. Nagdasal lang ako at nagpasalamat sa Diyos. Ngumiti siya at sumulyap sa suot na relo. Nananansya ang ngiting ibinalik niya ang tingin sa dalaga. Hope, may gagawin ka ba pagkatapos nito? Uuwi na sana ako. Bakit? Kung ayos lang sa'yo, pwede ba kitang maimbitahang magmerienda sa labas? Kahit dyan lang sa coffee shop sa tapat nitong simbahan. Tila sandaling nag-isip ang babae bago ito tumango. Sige, Magnus. Ang tagal na rin nating hindi nakita eh. Ngumiti siya sa dalaga. Salamat, Hope. Dahil sa pagpayag ni Hope sa anyaya ni Magnus, ay kasabay niyang lumabas ang binata sa simbahan. Dumiretso sila ng lalaki sa isang malapit na coffee shop. Anong gusto mong inumin, Hope? Baling sa kanya ni Magnus nang igiya siya nito sa isang mesa. Bukod sa dalawang teenager na customer, ay sila lang ng binata ang naroon. Jasmine, tea na lang sa akin, Magnus. Salamat. Kinuha niya ang wallet sa bag para abutan ito ng pera, subalit tinanggihan yun ng lalaki. Ako nang bahala, Hope. Ngumuso siya. Talaga? Salamat, Magnus. Hindi ko tatanggihan yan. Masama daw tumanggi sa libre eh. Hindi ko naman talaga hahayaang tumanggi ka. Bahagyang natawang sagot nito bago siya iniwan sa mesa. Sinundan ni Hope ng tingin ang binata na nagtungo sa counter. Hindi siya makapaniwala na makikita niya ang binata sa simbahan. Naging magkaklase sila ni Magnus noong high school. Sa katunayan, ang lalaki ang nag-iisang naging crush niya noon. Ito rin ang unang pagkabigo niya. Noong huling taon nila sa high school ay umamin si Hope ng damdamin sa binata. Subalit tinanggihan siya ni Magnus. Dahil sa pagtangging yun ng binata, hanggang sa matapos ang school year ay iniwasan niya ito at hindi na kinausap. Pagkatapos nilang makagraduate ng high school ay hindi na niya nakita pang muli si Magnus. Hanggang sa lumipas ang mga taon ay nawala na rin sa isip niya ang binata. Sa pagpabalik tanaw ng dalaga sa nakaraan, ay hindi niya namalayang nakabalik na ang lalaki sa mesa nila. Here's your jasmine tea, Hope. Umorder na rin ako ng cheesecake. Ani Magnus. Inilapag nito ang inumin at pagkain sa mesa nila. Salamat, Magnus. Ngumiti siya sa binata. You're welcome, Hope. Nakangiti ring sagot nito. Nakaupo ang lalaki sa tapat niya. Hindi napigilang pagmasdan ni Hope ang kaharap. Sa nakalipas na mga taon ay aminado siyang lalo pang gumwapo si Magnus. Gwapo na ito noon, subalit lalo pang naging makisig ang lalaki ngayon. Tumangkad ito, lumaki ang pangangatawan, at lalong nadepina ang bawat detalye ng muka. Hope? Untang ni Magnus. Napakurap siya at ngumuso. Sorry, hindi ko lang napigilan tamitig sa iyo, Magnus. Lalo ka kasing gumwapo. Bagay pa sa'yo yung uniforme mo. Napangiti si Hope nang mapansing na mula ang leeg ng lalaki. Aba, hanggang ngayon pala softboy pa rin tong si Magnus Vallejo. Naaaliw na wika ni Hope sa isip. Kaya nagustuhan ng dalaga noon si Magnus ay dahil iba ito sa mga lalaking nakakasalamuha niya. Kahit nagwapo at mayaman ang binata,
Hindi ito mayabang at wala itong ere sa katawan. He was kind and a gentleman, and not to mention, very smart. Sa ilang taon nilang pagiging magkaklase noon ay hindi niya nabalita ang nakipag-away ito o narinig man lamang na nagtaas ng boses. Salamat, Hope. Tipid ang ngiting sagot ni Marcus. You're welcome, Magnus. Pero teka, linawin ko lang na hindi na kita crush ha. Matagal na ako nakamove on sa pagsintang pururot ko sa'yo. Pinuri lang kita kasi totoo namang gwapo ka. Honest lang ako. Don't worry, Hope. Hindi ko naman iniisip yan. Mabilis na sagot nito. Pagkatapos ay gumala ang mga mata sa kanya. By the way, gusto kong sabihin na lalo ka rin gumanda sa nakalipas na mga taon. Talaga? E di nagsisisi ka na ngayon na tinanggihan mo ko noon. Pabirong tanong niya. Sa halip na matawa o mangiti si Magnus, tumikim ito at seryosong sinalubong ang mga mata niya. Actually, oo, Hope. Nagsisisi ako na tinanggihan kita noon. Napaawang ang mga labi niya. Ha? Teka, totoo ba yan, Magnus? Kasi biro lang naman yung tanong ko. I meant what I said, Hope. Ang totoo, hindi ko naman talaga gustong tanggihan ka noon. Pero kailangan kong gawin yun. May dahilan ako kung bakit kita tinanggihan noon. Napakurap-kurap siya. Dahilan? Anong dahilan yun, Magnus? Bala ko kasing magpari noon, Hope. Pare? As in, pare sa simbahan? Nabiglang gagad niya. Bahagyang sumilay ang ngiti sa mga labi ng binata bago muling sumeryoso. Oo, binala kong pumasok sa seminaryo at magpari, Hope. Kaya iniwasan ko ma-inlove sa kahit na sinong babae noon. Gusto kong umuo sa alok mo at maging partner mo sa JS Prom. Pero nag-alala ako na mapaasa kita. Nag-alala rin ako na baka kapag nagkalapit tayo ng husto noon, mahulog din ang loob ko sa'yo. Nanatiling bahagyang nakaawang ang mga labi ni Hope kahit natapos na ang binata. Nabigla siya sa mga sinabi nito. Kahit alam niyang likas na babait si Magnus, hindi pa rin niya akalain na binalak pala nitong magpari noon. I'm sorry for hurting you back then, Hope. Pagpapatuloy ng lalaki sa marahang tono. Tulad ng sinabi ko, wala na sa akin yon, Magnus. Salamat, Hope. Teka pala, akala ko pangarap mong magpari. Bakit naging piloto ka? Anong nangyari? Bigla ka bang na-inlove kaya nagbago ang isip mo at hindi mo itinuloy ang pagpapari? Sunod-sunod na tanong niya pagkatapos sumimsim ng tsaa. Oo, na-inlove nga ako. Pero hindi sa babae. Ha? Sa kapwa mo lalaki ka na-inlove? Nawindang na tanong niya. Mahinang natawa ang binata. Hindi, Hope. Hindi ako sa tao na in love, kundi sa pagpipiloto. Natuto ako magpalipad ng eroplano nung nasa kolehiyo ako. Bukod sa pagpapari, gusto ko na rin maging commercial pilot. At naging mas matimbang yun sa akin kaysa sa pagpapari. Nahihiyang natawa si Hope. Sorry, akala ko bakla ka. Muntik na akong maloka dun ah. It's okay, Hope. Pero masaya ka naman sa pagiging piloto, Magnus. Walang pag-aalinlangan tumango ang lalaki. Masaya ako, Hope. I've been very happy with my job. Isa lang ang pinagsisisihan ko. Yun na yung nasaktan kita noon. Magnus, kung makapagsalita ka naman, parang mag-ex tayo at iniwan mo ako ah. Pabirong sagot niya. Bahagyang natawa si Magnus. But seriously, Hope, masaya ako na nakita tayo ngayon. Last week lang naalala kasi kita. Naalala mo ako? Bakit naman? Lahat kasi ng naging relasyon ko, ako ang laging iniiwan ng mga ex-girlfriend ko. Last month, nakipaghiwalay sa akin ng pangatlong ex-girlfriend ko. Inisip tuloy ng isa sa mga pinsan ko, kinakarma ako dahil may babae akong pinaiyak noon. Bahagyang namilog ang mga mata niya. Ha? Nagkataon lang siguro yun, Magnus. Wala naman akong hinanakit sa'yo. At saka hindi kita isinumpa ha. Maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa para malasin ka sa relasyon mo. I believe you, Hope. Pero kung may paraan para makabawi ako sa ginawa ko sa'yo noon, sabihin mo lang sa akin. I wanna make it up with you. Gusto mong bumawi sa nagawa mo noon? Walang pag-aalinlangang tumango si Magnus. Yes, Hope. Gusto kong makabawi sa'yo. Kaya kung may kailangan ka o may tutulong ako sa'yo, sabihin mo lang sa akin. I'm willing to do anything to help you. Habang nakatingin si Hope sa lalaki, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Kahit anong pabor ang hingin ko, Magnus, pagbibigyan mo? Basta hindi labag sa batas at walang masasaktan. Oo. Lumunok siya. Single ka ngayon, hindi ba? Yes, Hope. Kung ganun, Magnus, pwede ba kitang arkilahin para maging asawa ko? Napakurap-kurap ang binatang kaharap.
Hope, tama ba yung narinig ko? Gusto mo akong arkelahin na maging asawa mo? You wanna hire me to be your husband? Humuso si Hope at tumango. Bago pa siya tablan ng hiya ay nagpatuloy na siya. Sabi mo, narinig mo yung dasal ko kanina. Sigurado narinig mo na ayoko pang mawala sa mundong to dahil marami pa akong gustong gawin. Isa sa mga bagay na gusto ko maranasan ay ang magkaroon ng asawa. You will not die, Hope. Naniniwala akong gagaling ka sa sakit mo. You will get through this. Your cancer is still in an early stage. Putol ni Magnus sa marahang boses. I know, Magnus. Nananalig ako, nagagaling ako, na malalagpasan ko to. Pero minsan, kahit nagaano pa kalaki ang pananalig natin, si Lord pa rin naman ang tanging makapagsasabi kung hanggang saan lang ang buhay natin. Siya lang ang nakakaalam kung gagaling ba ako o hindi. Hindi ko alam kung hanggang saan ang buhay ko. Kaya kung magkakaroon ako ng pagkakataong makapag-asawa ngayon, gagawin ko na. Pero hindi naman ako basta-basta mai-inlove at makakahanap ng lalaking handa akong pakasalan. Kaya naisip kong maghanap na lang ng hired husband. Tila nakakaunawang tumango si Magnus. Kapag pumayag ako sa pabor na hinihingi mo, ano mga kailangan kong gawin bilang hired husband mo, Hope? Ngumuso siya at inisa-isa ang mga gusto niyang mangyari. Gusto ko na damayan mo ako habang nilalabanan ko ang sakit ko. Gusto ko na kapag wala kang trabaho, sasamahan mo ako sa ospital at palalakasin mo ang loob ko. Bahagya siyang nahiya nang salubungin ang seryosong tingin ni Magnus. Sa kabila niyon, maliit na umiti siya at nagpatuloy. Gusto ko kasing maranasang maalagaan, Magnus. Ewan ko ba? Kasi kung ikaw, iniiwan ng mga nagiging girlfriend mo, ako naman, iniiwan ng mga naging boyfriend ko. Nakatatlong nobyo din ako, pero pare-pareho silang iniwan ako. Sa una lang sila magagaling. Isa sa mga pangarap ni Hope ay maikasal at magkaroon ng masayang pamilya. Lalong sumidhi ang pangarap niyang yon nang mawala ang kanyang mga magulang. Subalit sa nakaraang mga taon ay hindi niya natagpuan ang lalaking para sa kanya. I'm sorry, Hope. Mahinang wika ni Magnus. Okay lang, Magnus. Saka parehas lang naman tayong iniwan ng mga dating karelasyon natin. Bahagya itong natawa bago sumeryoso. Okay, Hope. I'll do it. Payag ako na maging pansamantalang asawa mo. Natigilan si Hope. Napahinto siya sa akmang pagsubo ng cake. Ha? Payag ka, Magnus? Seryoso ba? Hindi ka nabibigla? Sa totoo lang, ay sinusubukan lang niya si Magnus, subalit hindi niya inaasahan na papayag talaga ito. I will do it, Hope. Payag ako maging asawa mo kahit hanggang kailan mo gusto. Tulad ng gusto mong mangyari, sasamahan kita sa pagpapagamot mo. Pagsisilbihan kita. Aalagaan kita. Magnus, seryoso ka ba talaga dyan? Seryoso ako, Hope. I'm even willing to marry you. Namilog ang mga mata niya. Ha? Bakit mo naman ako pakakasalan? Hindi ba gusto mo rin kamong maranasang maikasal? Then I will also marry you, Hope. I want you to be happy. And if having to experience marriage will make you happy, then I will do it. Hindi na natin kailangan magpakasal, Magnus. You don't have to go through all the trouble. Saka nasa Pilipinas tayo na walang divorce. Tumango ito. If you don't want a real wedding, we can just do a fake one, Hope. Namamanghang napatingin siya sa lalaki. Hindi ko maintindihan kung bakit handa mong gawin ng lahat ng to para sa akin, Magnus. Dahil gusto kong bumawi sa'yo, Hope. Wala nang bawian yan na. Kapag pinaasa mo ako, magagalit ako sa'yo hanggang sa kabilang buhay, Magnus. Don't worry, hindi ko babawiin lahat ng binitiwan kong salita sa'yo. Okay. Sagot niya bago nakangusang tumango. Tanggap ka na bilang temporary husband ko, Mr. Magnus Vallejo. Inilahad ng binata ang isang kamay sa kanya. Nakangiting tinanggap ni Hope ang kamay ni Magnus. Natigilan siya nang tila may init na gumapang sa kamay nito patungo sa kanya. Nagkatinginan pa sila ng lalaki na tila naramdaman din nito yon. Napaigtad si Hope nang biglang tumunog ang cellphone niya. Agad na binawi niya ang kamay mula kay Magnus at kinuha ang cellphone. Teka, sagutin ko lang, Magnus. Anya sa lalaki. Nang itapat niya sa tenga ang cellphone ay bumungad sa kanya ang boses ng tiyahin. Hope, nasan ka, iha? Hindi ka nag-text sa akin. Sorry, tita. Dumaan kasi ako sa simbahan. Nakita ko yung dati kong kaklase. Niyaya niya ako magmerienda kaya nakalimutan ko mag-text sa'yo. Huwag po kayo mag-alala, safe po ako. Pauwi na rin ako pagkatapos nito. Oo, sige, iha. Tumawag lang naman ako dahil nag-aalala ako. Sorry po ulit, tita. Wika niya sa tiyahin. Pagkatapos niyang ibaba ang cellphone ay bumaling siya kay Magnus.
Pasensya na, Magnus. Yung tita Martina ko yun. Siya kasi ang kasama ko sa bahay. Magkasama kami kanina sa ospital pero nauna siyang umuwi. What about your parents, Hope? Nasaan sila? Matagal nang wala mga magulang ko, Magnus. Na-aksidente sila sa ibang bansa. Napuno ng simpatya ang mukha nito. I'm sorry, Hope. Okay lang, Magnus. Matagal na naman yun. Ano palang sasabihin natin sa tita Martina mo? Siyempre, yun totoo. Hindi ko alam kung gaano katagal pa ang itatagal ko sa mundo. Ayoko nang madagdagan pa ang pagsisinungaling ko. Natigilan siya nang hawakan ng binata ang isang kamay niyang nasa ibabaw ng mesa. Don't say that, Hope. Mahaba pa ang buhay mo. Hindi ako papayag na kunin ka sa akin agad. Napaawang ang mga labing napatitig siya sa binata dahil sa inakto nito. Masuyo namang umiti si Magnus sa kanya. I'm going to be your husband, Hope. Siyempre, hindi ako papayag na kunin ka sa akin. Gagawin natin ang lahat para gumaling ka. I'll always be here for you. Tila may mainit na gumapang sa puso ni Hope. Kasabay niyon ay nangiti siya. Grabe, in character ka na agad Magnus. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang kuhanin kong hired husband. Ilang sandali pa ay lumabas na sila ng coffee shop. Subalit sa halip na magpaalam ay nagpresenta ang binata na ihatid siya. Salamat ulit. Sinserong wika ni Hope sa lalaki nang ihatid siya nito sa tapat ng bahay niya. I will see you tomorrow, Hope. Sagot ng binata. Napag-usapan nila na bukas ay babalik ito para maipakilala niya ito sa tiyahin niya. Mag-ingat ka, Magnus. Nakangiti itong tumango sa kanya. Good night, Hope. Gumanti ng ngiti ang dalaga. Hinintay niyang makaalis ng sasakyan nito bago siya pumasok sa bahay. Hope, iha, mabutit nakauwi ka na. Salubong sa kanya ng tiyahin. Sorry kung pinag-alala ko kayo, tita. Nakita po kasi kami ng dating kaklase ko. Siya yung naghatid sa akin. Habang magkausap sila ng tiyahin ay sinabi niya rito ang tungkol kay Magnus. Ha? Ano ka mo, iha? Magpapakasal ka sa dating kaklase mong yun? Sigurado ka ba dyan? Hindi kaya nabibigla ka lang dahil galing ka sa ospital? Sunod-sunod na tanong ng tiyahin. Tita, sigurado po ako sa gagawin ko at buo po ang tiwala ko kay Magnus. Bukas kapag nakilala niyo siya, maiintindihan niyo kung bakit malaki ang tiwala ko sa kanya. Itong Magnus Vallejo na ito, talagang pumayag siya na umaktong pansamantalang asawa mo? Hindi kaya gusto ko lang pagsamantalahan ng lalaking to? Malaki ang iniwan sa'yo ng mga magulang mo, Hope. Bahagya siyang natawa. Tita, bilyonaryo po ang pamilya ni Magnus. Pamilya niyang may-ari ng pinakamalaking airline dito sa Pilipinas. Talaga? Opo, iginiit ko nga po na bayaran siya, pero hindi niya po kailangan ng pera. Nagmamagandang loob lang siya, kaya niya ako tinutulungan. Bumuntong hininga ang tiyahin at tumango. Kung mapapasaya ka ng desisyon mong yan, Hope, wala naman akong magiging tutol. Maraming salamat po, tita. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan nila ni Magnus, 4:00 ng hapon ay dumating ang binata sa bahay nila. Magnus, hey, bakit may dala kang mga bulaklak? Wala naman ako sinabing kailangan mo magdala. Salubong ni Hope sa lalaki, may dala kasi itong 2 pumpon ng rosas. Hindi tulad kahapon, isang puting button-up polo shirt at itim na slacks ang suot ng binata. Sa kabila niyon ay hindi pa rin matawaran ang gandang lalaki nito. Ngumiti si Magnus. Gusto kitang bigyan ng bulaklak, pati na rin ang tiyahin mo. Normal lang naman to sa lalaking pakakasalan ka at magiging asawa mo, hindi ba? Napangiti siya. Kahapon ka pa nga pala nagsimulang maging in character, no? Anyway, salamat dito sa bulaklak. Kinuha niya ang isang bulaklak bago iginiya ang binata sa loob ng bahay. Doon ay sumalubong sa kanila ang kanyang tiyahin. Good afternoon po, ma'am. Magalang nabati ni Magnus sa tiyahin niya. Nagmano ito sa ginang bago inabot dito ang isang pumpon ng bulaklak. Salamat, iho. Tita Martina na lang. Sagot ng ginang. Kilala ni Hope ang kanyang tita Martina, kaya alam niyang agad na nakuha ni Magnus ang loob nito. Magaan ang naging pagtanggap ng tiyahin sa binata. Gaya ng napag-usapan nila ni Magnus, mahigit 1 linggo ang lumipas. 3 araw bago ang schedule ng surgery niya ay naganap ang kasal-kasalan nila ng binata. Ang ganda mo, iha. Puri kay Hope ng tiyahin. Thank you po, tita. Ngiting-ngiting wika ng dalaga sa ginang. Isang kulay puting sweetheart maxi dress ang suot ni Hope. Pinaresan niya yon ng kulay puti ring stiletto. Naka-half ponytail ang alon-alon niyang buhok, habang ang bawat detalye ng mukha ay pinatingkad ng manipis na makeup.
Masaya ka talaga sa gagawin mong to, Iha? Marahang tanong ng tiyahin. Oo naman po, tita. Kahit peke lang, gusto ko talagang maranasang maikasal. Hinawakan ng tiyahin ng braso niya. Mararanasan mong maikasal ng totoo, Iha. Gagaling ka sa sakit mo. Ngumiti si Hope. Salamat po, tita. Ilang sandali pa ay dumating si Magnus. Tulad niya ay maayos na nakabihis ang binata. Gwapong-gwapo ito sa suot na kulay abong three-piece suit. Malaki ang ngiting pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng lalaki. Grabe, ang gwapo naman ng mapapangasawa ko. Bahagyang natawa si Magnus. You look very pretty too, my future wife. Ang ganda-ganda mo, Hope. Kahit na hindi na bago kay Hope ang mapuri sa itsura niya, hindi niya napigilang mag-iinit ang pisngi sa sinabi nito. Thank you, Magnus. Siyempre, nagpaganda talaga ako. Ayokong pangit ako sa kasal ko, no? Natawa ito at naglahad ng kamay. Well, are you ready, Hope? Walang pag-aalinlangang tumango siya. Pagkatapos nilang magpaalam ni Magnus sa tiyahin ay tumulak na sila ng binata. Talagang sa garden tong venue ng kasal-kasalan natin, Magnus? Baling niya sa binata habang nasa biyahe sila. Tumingin ito sa kanya at tumango. Yes, Hope. We will get married in the garden. Just like what you want in your ideal wedding. Nang banggitin niya kay Magnus na garden wedding ang pangarap niyang kasal, bigla ay sinabi ng binata na sa isang hardin ang venue ng kasal-kasalan nila. Kulang isang oras ang nakalipas, narating nila ang isang malawak at magandang garden resort sa Antipolo. Sa gitna ng hardin ay may nakaset up na altar, at sa harap niyon ay naroon ng isang Ginoo. Nakasalamin ito at formal sa suot na Amerikana. That's Judge Salvador ang magkakasal sa atin. Baling sa kanya ni Magnus. Namilog ang mga mata ni Hope. Totoong Judge, Magnus? Pero hindi naman totoo tong kasal natin Don't worry, kinausap ko na si Judge. Hindi niya ipafile sa munisipyo ang papel na pipirmahan natin. Bago sila makalapit ni Magnus sa West, isang babae ang lumapit sa kanila. Inabot nito kay Hope ang isang wedding bouquet na gawa sa mga bulaklak na matatagpuan sa naturang hardin. Salamat. Sagot ni Hope sa babae bago ibinalik ang tingin kay Magnus. Grabe, Magnus. Kahit bouquet, hindi mo nakalimutan. I want this day to be a memorable one for you, Hope. Nakangiting sagot nito. Salamat. Sinserong sagot niya kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Ilang sandali pa ay nagsimula ang seremonya ng kanilang fake wedding. Nang sabihin ng judge na pwede na siyang halikan ni Magnus, ay kinuha ng binata ang kamay niya at hinalikan ang likod niyon. Hello, my wife. Nakangiting sambit ni Magnus nang mag-angat ito ng tingin at salubungin ang mga mata niya. Kasabay ng init na gumapang sa balat ni Hope ay matamis na ngumiti siya. Hello, my husband. Kahit na alam niyang walang katotohanan ang kasal na naganap sa kanila ni Magnus at hindi niya ito totoong asawa, walang pagsidlan ang saya sa dibdib ni Hope. Pakiramdam niya ay talagang natupad ang isa sa mga pangarap niya. Hey, Hope, are you okay? May problema ba sa mga picture? Untag sa kanya ni Magnus pagbalik nila sa sasakyan. Mula sa hawak na larawan na galing sa photographer na kinuha ni Magnus, ay nag-angat siya ng tingin sa binata. Wala. Ang ganda at gwapo nga natin dito sa mga pictures Ipapa-frame ko tong isa. Yeah, ang ganda mo dyan. Ngumiti siya at ibinaba ang tingin sa suot na wedding ring. Thank you, Magnus. Hindi ko inaasahang mag-e-effort ka talaga ng ganito. Mula sa venue ng kasal hanggang dito sa wedding ring na siguradong hindi biro ang halaga. You're welcome, Hope. Nang ibalik niya ang tingin kay Magnus, ay hindi niya napigilan ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. Hindi, salamat talaga, Magnus. Sobrang hindigitan mo ang expectation ko. Pakiramdam ko, ang special ko. Masuyo nitong hinawakan ng isang kamay niya. You are indeed special, Hope. And please, don't cry. Humuso siya at suminghot. Sorry, natouch lang talaga ako. Alam mo, hindi ako makapaniwala na iniwan ka ng mga dating girlfriend mo. Kung ganito ka na sa akin, paano ka pa kaya sa magiging totoong asawa mo? Talagang bukod na pinagpala ang babaeng yun, Magnus. Thank you, Hope. Pero habang hindi pa dumadating ang babaeng para sa akin, ikaw muna ang asawa ko, okay? Sa'yo muna ako, Mrs. Natawa siya sa endearment na itinawag nito sa kanya. Okay, mister. So, saan tayo? Iuuwi mo na ba ako? Maaga pa. I-celebrate muna natin ang kasal natin. Sabihin mo sa akin kung meron kang gustong puntahan. Sigurado ka, mister? Sigurado, Mrs.
Nakangiti niyang sinabi ang restaurant na gusto niyang kainan. Dinala nga siya roon ng lalaki. Pagkatapos ay namasyal sila sa museum na matagal na niyang gustong puntahan. Pasado 8:00 na ng gabi siya na ihatid ni Magnus sa bahay. I'm sorry kung ginabi tayo at napagod ka, Hope. Hindi ko ina-expect na sobrang traffic pa uwi. Wika ni Magnus nang ihatid niya ito sa gate ng bahay. Pagdating kasi nila ay bumaba pa ang binata ng sasakyan para bumati sa tiyahin niya. Ayos lang, Magnus. Saka sa ating dalawa, ikaw tong siguradong pagod kasi ikaw ang nagmamaneho. It's okay, Hope. I'm used to long-haul flights. Nakangiting sagot nito. Gumanti siya ng ngiti. Maraming salamat. You're welcome. I'm sorry I won't see you tomorrow. May flight ako pa Australia. Huwag kang mag-sorry, Magnus. Sabi ko naman sa'yo, hindi dapat makaistorbo tong pabor ko sa'yo sa trabaho mo. Puntahan mo lang ako kapag wala kang trabaho. I'll see you on Friday, okay? Maaga akong pupunta dito. Sa Sabado ng umaga ang schedule ng operasyon ni Ho para alisin ang bukol sa dibdib niya. Subalit sa Biyernes pa lang ng gabi, kailangan na niyang magpa-admit sa ospital. Okay, mag-ingat ka. Good night, Mrs. Masuyong sagot ni Magnus. Kinuha nito ang kamay niya at hinalikan ang likod niyon. Nang init man ang pisngi niya ay nagawa niyang umiti. Good night, mister. Kinabukasan, naging abala si Hope sa mga dadalhin niya sa pagpunta sa ospital. Sandali rin siyang bumisita sa coffee shop niya. Ma'am Hope, ipagdarasal po namin kayo. Gagaling po kayo, ma'am. Wika ni Steffi, isa sa mga empleyado niya. Araw-araw po kaming magdadasal, Ma'am Hope. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Wika naman ng manager niyang si Sandy. Tila may mainit na kamay na bumalot sa puso ng dalaga. Parang pamilya na ang turing niya sa kanyang mga empleyado. Oo naman, hindi ako binigyan ng Hope na pangalan para mawalan ako ng pag-asa. Huwag kayong mag-alala, gagaling ako. Sagot niya sa mga ito. Kinabukasan, araw ng Biyernes, maaga pa lang ay nasa bahay na nila si Magnus. Good morning, Magnus. Ang aga pa ah. Bati ni Hope sa binata. Pasikat pa lang ang araw ay tinawag na siya ng kasambahay para ipaalam na naroon na ito. Mr. Hope. Ha? Asawa mo na ako, hindi ba? You should call me Mr. And by the way, good morning to Mrs. Nakangiting sagot nito. Napanguso siya at napangiti. Anyway, kumain ka na ba, Mister? Nagkape na ako bago umalis. Kape lang? Halika, samahan mo kami mag-almusal. Sasabihan ko si tita na dagdagan ng niluluto niya. Hindi na, Hope. Hindi naman ako sanay kumain ng almusal. Humalakip-kip siya at pabirong nag-angat ng kilay kay Magnus. Mister, ngayong asawa mo na ako, hindi po pwede na hindi ka kumain ng almusal kapag kumain ako. Ganun po ba yun, Mrs.? Pabiruring tanong nito. Oo, ganun po yun, mister. Natatawang inakbayan siya nito. Halika sa kusina. Sabihan natin si Tita Martina na nagdagan ng luto dahil makikikain ako ng almusal. Nang umagang yon ay kasabay nilang nag-almusal ng tiyahin si Magnus. Bago dumilim ng araw na yon ay nasa ospital na sila. Sigurado ka bang ikaw ang magbabantay sa akin ngayong gabi, mister? Tanong ni Hope kay Magnus pagdating nila sa hospital room na tutuluyan niya ng gabing yon. Ilang oras na siya sa kanyang hospital room kasama si Magnus at ang kanyang tiyahin. Oo naman, Mrs. Ako magbabantay sa'yo magdamag. Sagot nito bago bumaling sa kanyang tiyahin. Tita Martina, ako na po muna bahala kay Hope. Umuwi po muna kayo para magpahinga. Salamat, Magnus. Babalik na lang ako bukas bago ang surgery ni Hope. Kapag may kailangan kayo, tawagan niyo ako para maipadala ko. Anang ginang. Pag-alis ng tiyahin ni Hope ay naupo si Magnus sa silya na nasa tabi ng kama niya. Are you okay, Hope? Do you need something? May gusto ka bang kainin? Ayos lang ako. Ikaw, okay ka lang ba? As long as you're good, then I'm good. Ayos lang talaga sa'yo na ikaw ang magbantay sa akin dito sa ospital? Masuyong umiti si Magnus. Anong klaseng tanong yan? I'm your husband. Kung meron kang dapat nakasama sa ospital, ako yun. I promise to take care of you, remember? In sickness and in health. So I'll be here with you. I'm not going away. Hanggang kailangan mo ako para maging asawa mo, hindi ako aalis sa tabi mo. Grabe naman, Magnus. Hindi pa nga nagsisimula ang chemo ko, pinapaiyak mo na ako. Bahagya itong natawa. Huwag mo na kasi akong tanungin kung ayos lang sa akin na alagaan ka. Okay, last na tanong na. Hindi ka naman napilitan na gawin to, di ba? No, Hope. Bukal sa loob ko ang ginagawa ko para sa'yo. Napangiti siya.
Ang bait-bait mo talaga. Bagay sa'yo ang magpare. Pero nagpapasalamat ako na hindi ka natuloy sa pagpapare. Kasi kung naging Father Magnus ka, di wala akong matatawag na mister ngayon. Yeah, I'm grateful that I didn't become a priest. Nakangiti ring sagot nito. Hinawakan nito ang isang kamay niya habang diretsyong nakatingin sa kanya. Nagwala ang dibdib ni Hope. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Teka, wag mo sabihing bumabalik ang pagkagusto mo kay Magnus. Tanong niya sa isip. Bago pa niya masagot ang tanong sa isip ay may kumatok sa pinto ng silid. Binawi niya ang kamay mula kay Magnus. Kasunod niyon ay bumukas ang pinto at pumasok ang oncologist niya na si Dr. Gomez. Kumusta ang pinakamaganda kong pasyente? Nakangiting tanong ng ginang. Natawa si Hope. Ito, Doc, maganda pa rin. Mana sa'yo. Bukas ng 7:00 ng umaga ang surgery mo, iha. Gaano po katagal ng operation, doktora? Tanong ni Magnus. Since we're only doing a lumpectomy, the surgery will only be 2 to 3 hours, iho. By the way, kapatid ka ba nitong si Hope? Bago pa makasagot si Hope ay naunahan na siya ni Magnus. Hindi po, Doc. Asawa po ako ni Hope. Oh, you're Hope's husband? Napakurapat halatang nabiglang tanong ng doktor. Bakit po, Doc? Hindi ba kapanipaniwala na asawa ko tong gwapong lalaking to? Pabirong tanong ni Hope sa doktora. Natawa si Dr. Gomez. Of course not, iha. Nagtaka lang ako na kasal ka na. Ang nakalagay dito sa record mo, single ka. Nung huli tayo nag-usap, sabi mo wala kang karelasyon. Kakakasal lang po namin ng asawa ko nung isang araw, doktora. Oh, kaya naman pala. Congratulations anyway. Pero hindi naman sa nakikichika ako. Pero paano nangyari, iha? Akala ko wala kang boyfriend. Ngumuso siya. Biglaan po talaga, doktora. Pero matagal na kami magkakilala ni Magnus. Magkaklase kami ng high school. Nung araw na sabihin niya sa akin na may breast cancer ako, nakita kami sa simbahan. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko na mag-aalaga sa akin. Ayun, bigla akong inalok na magpakasal. Natawa ang doktora. Inisip siguro nito na nagbibiro siya. Well, congratulations to both of you. Anito at bumaling kay Magnus. Mister, alagaan mong mabuti tong asawa mo, ha? Lagi mong iparamdam kay Hope ang pagmamahal mo. Kaming mga babae, gusto namin na laging nilalambing. Kaya lagi mong lambingin tong asawa mo, lalo na kapag nagsimula ng chemotherapy niya. Always hold her hand, embrace her, kiss her, do everything to make her feel loved. Salamat, doktora. Huwag po kayong mag-alala. Naalagaan ko mabuti ang asawa ko. Ani Magnus. Sa harap ng doktor ay kinuha nito ang kamay ni Hope at dinala sa mga labi upang patakan ng halik. Nagwala ang puso ni Hope. Hanggang sa magpaalam ang doktor ay lihim na kinakalma ng dalaga ang dibdib. Are you okay, Hope? Masuyang baling sa kanya ni Magnus. Oo naman. Pasensya na nga pala kay doktora. May pagkamadaldal yon tulad ko, no? Bahagyang natawa ang binata. It's okay, Hope. Nakatulong naman yung mga sinabi niya. At least may idea na ako kung paano kita mas maaalagaan. Hindi mo naman kailangang sundin lahat yung mga sinabi ni Doktora Magnus. Alin doon ang hindi ko dapat sundin? Tumikhim siya. Yung kailangan mo kong halikan, wala naman sa usapan natin yun. Hindi naman niya alam na fake husband and wife lang tayo. Okay, pero kung makakatulong sa'yo kung hahalikan kita, sabihin mo lang, Mrs. Natigilan siya. Napalunok. Ha? Walang kaso sa'yo na halikan ako? Wala, Hope. If kissing you will give you comfort, then I would gladly do it all the time. Basta ayos lang sa'yo. Kinagat ni Hope ang ibabang labi. Ang ideyang hahalikan siya ni Magnus ay nagpainit ng husto sa mukha niya. Pwede Magnus. Wala ring kaso sa akin. Pero sa pisngi lang ha. O kaya sa noo, sa ilong, sa baba. Just not on the lips? Oo, wag lang sa lips. Mahinang sagot niya. Sigurado kasi si Hope, kapag hinalikan siya ni Magnus sa mga labi, ay tuluyan na siyang mahuhulog at mababaliw sa binata. At kapag natapos ang usapan nila ay hindi na niya ito magagawang pakawalan pa. Nang mga sandaling yon ay tanggap na ng dalaga na bumalik nga ang pagkagusto niya kay Magnus. Gusto man niyang tikman ang mga labi nito, ayaw niyang abusuhin ang kabaitan nito sa kanya. Sa buong magdamag na yon ay si Magnus ang kasama niya sa ospital. Kinabukasan pa ng madaling araw bumalik ang kanyang tiyahin. Pagdating ng oras ng surgery niya ay magkasama siyang hinatid ng tiyahin at ni Magnus sa labas ng operating room.
You're brave, Mrs. Kayang-kaya mo yan. Masuyong wika ni Magnus sa kanya. Sa kabila ng kaba ay ngumiti si Hope. Oo naman, mister. Ako pa ba? Good. Nandito lang kami ni Tita Martina. Hindi kami aalis. Hihintayin ka namin. Yumuko ang binata at masuyong pinatakan ng halik ang noo niya. Muling nagwala ang dibdib ni Hope at sigurado siyang hindi yun dahil sa kaba na dala ng paparating na operasyon, kundi dahil kay Magnus. Ma'am, okay lang po kayo? Wala po ba kayong nararamdaman? Medyo tumaas po kasi ang heart rate niyo. Wika sa kanya ng nurse na nagmamonitor ng vitals niya pagpasok nila sa operating room. Bahagyang natawa si Hope sa nurse. Ayos lang ako dahil lang yun sa asawa ko. Bigla kasi akong hinalikan sa noo. Ngumiti ang nurse. Ay, nakita ko nga po ma'am. Ang sweet po ng asawa niyo. Ang gwapo pa. Siyempre, pipili ba ako ng pangit? Nakangiting sagot niya. Samantala, habang hinihintay ni Magnus na matapos ang operasyon ni Hope, ay tumunog ang cellphone niya. Tita Martina, sagutin ko lang po. Paalam niya sa ginang. Sige, iho. Iniwan niya ang ginang sa labas ng operating room. Pagdating sa fire exit ng hospital, ay saka niya sinagot ang tawag. Wesley, bakit napatawag ka? Tanong ni Magnus sa pinsan na siyang nasa kabilang linya. Magnus, nandito ako sa labas ng kondo mo. Nasaan ka? Hindi ba wala kang flight ngayon? Anang pinsan. Wala ako dyan, West. Nasa ospital ako. Ha? Anong ginagawa mo sa ospital? May sakit ka ba? Binabantayan ko ang asawa ko. Wala sa loob na sagot ni Magnus, subalit agad na napangiwi siya nang mapagtanto ang sinabi. What? Anong asawa mo, Magnus? Nagdedeliryo ka ba? Napalakas na wika ni Wesley sa kabilang linya. Bumuntong hininga siya. Saka ako na ipapaliwanag sa'yo, Wesley. Teka, hindi. Sagutin mo ako kung ano yung asawang sinasabi mo, Magnus. Kung hindi, sina Tita Maxine ang tatawagan ko. Don't call my parents, West. Nasa bakasyon sila. Wala silang alam sa nangyayari sa buhay ko. Kung ganon, magkwento ka, Magnus. O gusto mong puntahan kita dyan sa ospital. Wala akong trabaho ngayon. Kalalaki mong tao, chismoso ka. Naiiling na sagot niya na siyang nagpatawa sa pinsan. Sa huli ay napamuntong hininga na lang si Magnus at sinabi sa pinsan ang tungkol kay Hope. What the hell? Pumayag ka na umakto ang asawa ng babaeng sinaktan mo noon? Hindi makapaniwalang tanong ng pinsan. Gusto kong makabawi kay Hope sa ginawa ko noon. Sobra-sobra naman yung pagbawi mo, Magnus. Kahit sinong lalaki na sobrang bait, parang hindi gagawin yung ginawa mo. Imagine, nagsasakripisyo ka ng oras para sa babaeng ni hindi mo naman malapit na kaibigan. Teka nga, baka naman kaya ka pumayag dahil may gusto ka sa Hope na yan, Magnus. Natigilan siya sa sinabi ng pinsan. Bigla ay bumalik sa kanya ang kakaibang reaksyon ng katawan kapag hinahawakan niya si Hope. Mula nang maganap ang peking kasal nila ng dalaga, hindi na mawala sa isip niya ang babae. Sa isang iglap ay nakalimutan niya ang pang-iiwan ng dating nobya at inukupan ni Hope ang malaking espasyo sa isip niya. Suddenly, Magnus couldn't stop thinking about Hope Elise. He couldn't stop worrying about her. Sa isang iglap ay araw-araw niyang ipinagdarasal sa Diyos ang kagalingan nito. O ano, bakit hindi ka makapagsalita dyan? Gusto mo yung Hope na yan, ano? May feelings ka sa kanya? Panunukol sa kanya ni Wesley. Wala ako nararamdaman kay Hope nung una, West. Gusto ko lang talaga siyang tulungan. Pero nung madalas ko na siyang makita, siya na lang bigla ang laging laman ng isip ko. I've never felt this kind of feeling with my past girlfriends before. Mahinang pag-amin ni Magnus. Napalunok siya habang iniisip ang kalagayan ng dalaga sa loob ng operating room. Iniisip pa lamang niya na babawiin ng may kapal si Hope ay tila hindi na siya makahinga. Oh, in love ka nga. Bulalas ni Wesley. I'm in love with Hope. Buo ang boses na pag-amin ni Magnus. You know what? Kaya siguro ako iniiwan ng mga naging girlfriend ko para mabalikan ko si Hope, ang babaeng sinaktan ko noon. Dahil siya ang babaeng para sa akin. Ang corny mo talaga, Magnus. Natatawang sambit ni Wesley. Napangiti lang si Magnus sa panunokso ng pinsan. Ilang oras ang nakalipas, kasama ang tiyahin ni Hope ay pumasok sila sa recovery room kung saan naroon ang tulog pang dalaga. Ayon sa surgeon ay matagumpay na naalis ang magkabilang bukol sa dibdib ni Hope. Ilang sandali pa ay maaari na itong ibalik sa hospital room nito. Salamat sa Diyos at successful ang operasyon ni Hope. Sambit ni Tita Martina.
Ngumiti si Magnus sa ginang bago niya ibinaling ang mga mata sa tulog pang si Hope. Masuyo niyang hinaplos ang buhok ng dalaga. Pagkatapos ay marahan niyang dinampian ng halik ang noo nito. You did well, Mrs. I'm proud of you for being so brave. Masuyong sambit niya. Nang alisin niya ang mga mata kay Hope ay naabutan niyang nakatingin sa kanya ang tiyahin nito. Nag-init ang leeg niya nang mapagtantong nasaksihan nito ang ginawa niya. Totoong gusto mo ang pamangkin ko Magnus iho? Nakangiting tanong ng ginang. Pigil ang ngiting napahawak siya sa batok. Huwag niyo pong ipaalam kay Hope, pero opo, gusto ko siya. Kapag natapos ang kasunduan namin ng pamangkin niyo, liligawan ko po siya. Lumawak ang ngiti ng ginang. Gusto kita, iho. Gusto kita para sa pamangkin ko. Huwag ka mag-alala, wala akong sasabihin kay Hope. Hindi ko sasabihin na ninakawan mo siya ng halik pagkatapos ng operasyon niya. Muli ay namula si Magnus sa panunukso sa tinig ng ginang. Samantala, isang oras ang nakalipas. Nagising si Hope na nasa hospital room na ulit siya. Pagmulat ng mga mata ay agad na bumungad sa kanya si Magnus. Hey, Mrs. Gising ka na. Masuyong bati ng binata. Anong sabi ng Dr. Magnus? Successful ang surgery mo, Hope. Ngumiti ito bago masuyong hinaplos ang buhok niya. You're so brave, Mrs. I'm so proud of you. Salamat dahil hindi ka umalis, mister. Naluluhang sambit niya. Hindi niya masukat ang sayang bumalot sa dibdib ng mukha ni Magnus ang unang nasilayan niya pagkatapos ng operasyon. Masuyong pinalis nito ang luhang nakatakas sa mata niya. Hindi ako aalis, Mrs. Aalagaan kita. Babantayan kita. Nandito ako lagi sa tabi mo. Pangako. Salamat, mister. Tulad ng sinabi ni Magnus, sa 2 araw ni Hope sa ospital ay hindi siya nito iniwan. Kahit ng pag-uwi niya sa bahay ay araw-araw pa rin siyang pinupuntahan ng lalaki. Magnus, kailan ang susunod na duty mo? Ilang araw ka nang walang palyang nagpupunta dito sa bahay Wika ni Hope. Magkasama silang nagmemeryenda sa sala habang nanonood ng TV. Sa weekend pa ang duty ko. Talaga? Ang tagal naman. 1 linggo ang pahinga mo? Nagpapalit ako ng schedule sa isang katrabaho ko kaya mahabang pahinga ko. Ha? Magnus naman. Sinabi ko sa'yo ayoko makaabala sa trabaho mo. Humarap si Magnus sa kanya. Hinawakan nito ang isang kamay niya at sinalubong ang mga mata niya. Hey, Mrs. Listen to me. Ang trabaho ko ang abala sa atin, okay? I will always choose you over my work. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Thank you, Magnus. Mister po. Nakangus ang pagtatama nito na mahinang ikinatawa niya. Sorry, mister pala. Very good, Mrs. Come on, let's eat. Ikaw ang nagpabili nitong pizza, oh. Kumuha ito ng isang slice ng pizza at itinapad sa bibig niya. Nakangiting kinagatan niya yon. Sa sumunod na mga araw, habang nagpapagaling si Hope mula sa operasyon, ay halos araw-araw siyang dinadalaw ni Magnus. Sa tuwing magkasama sila ng binata ay alagang-alaga siya nito. Kaya naman habang lalo silang nagpapalapit sa isa't isa, ramdam niya na unti-unti ay lumalalim ang damdamin niya sa lalaki. 3 linggo ang nakalipas pagkatapos ng surgery ni Hope ay nagsimula na ang chemotherapy niya. Sabado ng umaga, maagang nagpunta si Magnus sa bahay nila upang sunduin siya. May pasalubong ako sa iyo, Mrs. I got your Russian dolls. Nakangiting wika ng binata. 2 araw silang hindi nagkita dahil lumipad ito sa Moscow, Russia. Subalit kahit nasa trabaho ay hindi ito pumalya sa pagtawag at pangungumusta sa kanya. Thank you, mister. Sagot ni Hope. Tila may mainit na bumalot sa puso niya nang kunin ang pasalubong nito. Minsan lang niya nabanggit kay Magnus na mahilig siya sa mga manika, subalit natandaan agad nito yon. You're welcome. Ready ka na ba sa first chemo session mo, Mrs.? Sa tanong na yun nito ay nawala ang ngiti sa mga labi niya. Hey, Hope. Masuyong untag ni Magnus. Hinawakan nito ang kamay niya. May problema ba? Kinakabahan ka? Umiling siya. Kinagat niya ang ibabang labi kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Magnus, akala ko matapang ako, pero natatakot pa rin ako. Ayokong manghina. Ayoko rin malagas ang buhok ko. Ayokong pumangit. Hey, hindi ka papangit, Hope. Malambing na sambit ni Magnus. Lumabi siya. Papangit ako kapag nakalbo ako, kapag nawala ang lahat ng buhok ko sa katawan.
Sinapon nito ng palad ang mukha niya. No, Hope. You are beautiful. And you will always be beautiful. Kahit na makalbo ka, kahit na mawala ang kilay mo, kahit na malagas ang lahat ng buhok mo sa katawan, kahit na pumayat ka, at kahit na manghina ka, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin. Talaga, mister? Talagang talaga. Hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa mga mata ko. Sa pagkakataong yun ay hindi niya napigil ang luhang nakatakas mula sa mga mata. Mabilis na pinunasan yun ni Magnus. I know it's scary, but I'm here, Hope. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Puno ng lambing at pagsuyong sambit nito. Thank you, Magnus. Buong pusong tugon niya. Sa nakalipas na mga linggo ay talagang pinanindigang mabuti ng lalaki ang pagiging asawa niya. Minsan nga ay nakakalimutan na ni Hope na umaakto lang si Magnus at hindi niya talaga ito totoong asawa. You don't have to thank me, Mrs. It's a privilege to be able to take care of you. Masuyong sagot nito bago pinatakan ng halik ang noo niya. Sa buong chemo session ni Hope ng araw na yon ay hindi nga siya iniwan ni Magnus. Naroon din ang tiyahin niya. Magsi-CR lang ako, Mrs. Paalam ni Magnus sa kanya bago matapos ang session niya. Okay, sagot ni Hope sa binata. Pinatakan siya ng lalaki ng halik sa noo bago ito tumalikod. Naiwan si Hope sa chemotherapy unit ng hospital kasama ang kanyang tita Martina. Ilang sandali pa ay dumating ang doktor niya. How are you feeling, Hope? Tanong sa kanya ni Doktora Gomez. Okay naman po, Doktora. Within 24 hours, Iha, mararamdaman mo na ang side effect ng gamot sa katawan mo. Oh, nasan pala ang asawa mo? Bakit hindi mo yata kasama ngayon? Kasama ko po, Doktora. Nag-CR lang. Akmang magsasalita si Doktora Gomez nang matanaw nila si Magnus. Natigilan si Hope nang makitang may dalang cake ang binata. Malaki ang ngiti nitong lumapit sa kanya. Mister, akala ko magsi-CR ka lang. Bakit may cake ka ng dala? Puna niya sa lalaki. Nag-CR talaga ako, Mrs. Pero bumaba rin ako para bumili ng cake. Nakangiting sagot ni Magnus. Bakit bumili ka niyan? Dahil kailangan nating i-celebrate ang first chemo session mo, Mrs. Teka, nanghiram ako ng lighter sa baba. Hawak ang lighter ay sinindihan ni Magnus ang kandila sa cake. Pagkatapos ay itinapat nito yun sa kanya. Congratulations on your successful first chemotherapy session, my beautiful wife. Nag-init ang sulok ng matang hinipan ni Hope ang kandila. Pagkatapos ay tumayo siya mula sa reclining chair na kinauupuan para yakapin ng asawa. Thank you, mister. You're welcome. Pero mamaya mo na ako yakapin ng mahigpit. Baka mabitiwan ko tong cake. Bahagyang natawang lumayo siya kay Magnus. Doon lamang din niya naalala na may audience sila. Malaki ang ngiting nakatingin sa kanila ang tiyahin at si Doktora Gomez. Gaya ng sabi ng asawa mo, congrats on your first session, Hope. See you in your next session. Wika ng doktora. Salamat, doktora. Sa sumunod na mga araw ay naramdaman na ni Hope ang epekto ng chemomedicine sa katawan niya. Ilang araw pagkatapos ng ikalawang session niya, bukod sa pagod at panghihina, unti-unti na rin nalalagas ang buhok niya. Nalalagas na ang buhok ko, Magnus. May lungkot na wika niya nang ipakita rito ang ilang hibla ng buhok na sumama sa kamay niya nang suklayin niya ng daliri ang buhok. It will grow back, Mrs. Kapag natapos na ang chemo mo, tutubo ulit ang lahat ng buhok na mawawala pa sa'yo. Masuyong wika ni Magnus. Hindi ka ba magsasawang alagaan ako? Tanong niya. Ayon sa doktor ay aabuti ng mahigit 3 buwan ng chemotherapy niya. Pagkatapos ay susundan pa yon ng radiation therapy. Hindi, Mrs. Hindi ako magsasawa. Hindi ako mapapagod. Kahit gaano katagal pa yan, hindi ako aalis sa tabi mo. Pangako. Thank you, Magnus. Naluluhang sagot niya. Shh, I told you. You don't have to thank me, Hope. Umiling siya. Kailangan mong marinig kung gaano ako nagpapasalamat na nakita ulit tayo. Ikaw ang pinakamalaking blessing na dumating sa buhay ko. You are my biggest blessing too, Hope. Masuyong sagot nito. Araw ng Sabado, muli ay sinundo siya ni Magnus para sa ikalawang chemo session niya. Subalit laglag ang panga ni Hope nang makita ito. Paano? Makinis ang ulo nito at ahit na ahit ang lahat ng buhok doon. Good morning, Mrs. Malaki ang ngiting bati ni Magnus. Sa halip na sumagot ay tinitigan niya ito.
Anong ginawa mo, Magnus? Nagpakalbo ako, misis. Ayos ba? Gwapong kalbo ba ako? Nakangiting pinasadahan nito ng palad ang ulo. Bakit nagpakalbo ka? Para pareho tayong wala ng buhok sa susunod. Inunahan na nga lang kita. Bago pa maubos ang buhok mo, nagpakalbo na ako. Tila may pumiga sa puso ni Hope ng mga sandaling yon. Bago pa niya mapigilan ang pagbagsak ng luha ay nalaglag na yon mula sa mga mata. Napasinghot siya. Hey, bakit umiiyak ang misis ko? Hindi ka ba natuwa sa ginawa ko? Hindi mo nagustuhan? Pumangit ba ako? Puno ng pag-aalalang tanong ni Magnus. Hinawakan nito ang mukha niya. Sunod-sunod na umiling siya. I'm sorry. Hindi lang ako makapaniwala na ginawa mo yan, Magnus. Ang dami mo nang ginawa para sa akin. Sobra-sobra na mga yun. Tapos ngayon, nagpakalbo ka pa. Masuyo nitong pinunasan ang luha niya. It's okay, Mrs. I'm willing to do anything for you. Lahat ng to, kusang loob na ginawa ko para sa'yo. Nang mga sandaling yon, napagtanto ni Hope na hindi na lang matinding paghanga ang nararamdaman niya para kay Magnus. Tuluyan ang nahulog ang loob niya rito. Mahal na niya ito. Thank you, Magnus. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Lahat ng yon pinagpapasalamat ko. Buong pusong sambit niya bago yumakap dito. Masuyo siya nitong niyakap pabalik. You're welcome, Mrs. Pero hindi mo pa sinasagot ng tanong ko. Anong tanong? Kung nagustuhan mo ba tong bagong look ko o pumangit ba ako para sa'yo? Bahagya siyang lumayo rito para salubungin ang mga mata nito. Hinaplos niya ng palad ang ulo nito. Siyempre gusto ko. Gustong gusto ko. Sobrang gwapo mo pa rin, Magnus. Ang gwapo mong kalbo. Ikaw ang pinakagwapong kalbo na nakilala ko. Lumapad ang ngiti nito. Talaga? Pwede kayang makakiss mula sa misis ko? Nagwala ang puso niya. Sa kabila niyon ay pinatakan niya ng halik ang tuktok ng ulo nito. Misis, hindi ko naman sinabing sa ulo mo ako halikan. Pabirong reklamo ni Magnus. Ay, hindi ba? Pero ang sarap halikan ng ulo mo, ah. Natatawang sagot niya bago naman pinatakan ng halik ang pisngi nito. Samantala, ng hapong yun, pagkatapos magpaalam kay Hope, ay dumiretso si Magnus sa bahay ng mga magulang. Kahapon umuwi ang mga ito mula sa bakasyon sa Europa, kaya sinabihan siya ng ina na umuwi sa mansyon ng gabing yon. Sir Magnus, magandang gabi. Nasa garden po mga magulang mo. Bati sa kanya ng matandang kasambahay na sumalubong sa kanya. Salamat, Manang. Teka, anong nangyari sa'yo, Magnus? Bakit wala ka ng buhok, iho? Nabiglang tanong ng matanda. Bagay naman po sa akin ng kalbo, di ba? Nakangising tanong niya. Ha? Oo naman. Gwapo ka pa rin, iho. Ngumiti si Magnus sa matanda bago dumiretso sa hardin ng bahay. Naabutan niya sa mahabang mesa roon ang mga magulang at kapatid na si Maxwell kasama ang asawa at mga anak nito. Kita ni Magnus kung paanong nalaglag ang panga ng mga naroon sa mesa nang makita siya. Tito Magnus, bakit kalbo ka na po? Inosenteng tanong sa kanya ng pamangkin na si Maxie, anak ito ng Kuya Maxwell niya. Bago pa siya makasagot sa pamangkin ay humagalpak ng tawa ang nakatatandang kapatid. Anong trip mo? Tagpakalbo ka. Mukha kang itlog, Magnus. Inilingan lang ni Magnus ang kanyang Kuya Maxwell bago lumapit sa mga magulang. Tinapik siya ng abang si Austin Vallejo sa balikat. Hiyakap naman siya ng inang si Maxine. Hey ma, namiss kita. Masuyong bati niya sa ina. Magnus, iho, I miss you too, anak. Sagot ng ina. Hinawakan nito ang balikat niya. Anong nangyari at bakit nagpakalbo ka? Anong ginawa mo sa buhok mo, anak? Broken-hearted ka ba? Ngumiti si Magnus. I did this for someone, ma. Huh? Sinong someone? Hindi ba wala ka ng nobya bago kami umalis ng papa mo? I've already found the love of my life, ma. Her name is Hope, and she's the woman I want to marry and spend the rest of my life with. Napasingha pang ina. Girlfriend mo na ang Hope na ito, anak? Aba, you have to bring her here. Kailangan ko siyang makilala. Umiling siya. Hindi pa, ma. Hope and I were just friends right now. Pero liligawan ko siya. Hanggang sa mahulog siya sa akin at magawa niya ako mahalin. Hindi mo pa girlfriend, nagpakalbo ka na para sa kanya. Bakit? Type ba ng Hope na yun ng mga kalbo? Singit ng Kuya Maxwell niya. Bumaling si Magnus sa kapatid. Hindi niya tipo ang kalbo.
I shaved my hair because Hope has cancer. Kasalukuyan siyang nagkikimo kaya gusto kong may karamay siya kapag nawalan siya ng buhok. Muli ay niyakap siya ng ina. Oh, I'm sorry, iho. I will pray for her healing, anak. Makakasurvive siya sa sakit niya. Salamat, ma. I've been praying every single day too. Matapang si Hope, kaya alam ko malalagpasan niya to. Galingan mo rin sa panliligaw, anak, para makilala namin ang future manugang namin. Wika sa kanya ng ama na ikinatawa niya. Samantala, mabilis na lumipas sa mga araw sa buhay ni Hope. Hindi na niya namalaya na nasa gitna na siya ng kanyang ikatlong chemotherapy cycle. Matapos ang ilang linggong therapy, tuluyan ng nalagas ang buhok niya. How are you feeling, Mrs.? Tanong ni Magnus. Nasa garden sila ng ospital ng oras na yon. Pagkatapos ng chemo session niya, ay nagpadala siya roon sa asawa. Ito, nanghihina. Masakit ang buong katawan. Reklamo ni Hope. Masuyong hinawakan nito ang kamay niya. I'm sorry you have to go through all of this, Mrs. Kung pwede ko lang saluhin lahat ng nararamdaman mo ngayon, gagawin ko. I feel like I'm not doing enough for you. Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Sobra-sobra ng lahat ng yun, Magnus. Sa halip na sumagot ay ngumiti ito at tumitig sa kanya. Hey, bakit ganyan ka makatingin? Naiilang na tanong niya. Masama bang titigan ko ang maganda kong asawa? Nakangiting sagot nito. Natawa siya. Sa kabila ng pisikal na nararamdaman ay kayang-kaya ni Magnus na patawanin siya. Wag mo nga akong binabola. Wala na akong buhok ko. Kahit kilay ang nipis na rin. Mukha na akong alien. Ikaw pa rin ang pinakamaganda, Mrs. Malambing na sagot ng binata. Inayos nito ang suot niyang bonnet. Pareho sila ng binata na nakasuot ng bonnet hat. Si Magnus mismo ang bumili niyon para sa kanilang dalawa. Sige na, maniniwala na ako sa'yo. Halika na, umuwi na tayo. Nakangusong sagot niya. Hindi nila kasama ang tiyahin ng araw na yon dahil may importanteng aasikasuhin daw ito sa coffee shop. Hawak ang kamay niya ay iginiya siya ni Magnus sa sasakyan nito. Subalit sa halip na umuwi ay iba ang daang tinahak nila. Saan tayo pupunta, Magnus? Tanong niya. May pinapadaanan si Tita Martina sa coffee shop. Pagdating sa coffee shop ay pareho silang bumaba ni Magnus. Natigilan at nagtaka si Hope nang makitang nakababa ang blinds ng establishmento. Mister, bakit sarado ang shop? Bakit pinapunta ka dito ni Tita? Nagtatakang baling niya kay Magnus. You'll see, Mrs. Makahulog ang sagot nito. Nasagot ang tanong ni Hope nang pagpasok nila ng coffee shop ay sinalubong siya ng mga nakahilerang empleyado. Sabay-sabay na bumati at sumigaw ang mga ito sa kanya. Ang iba ay may hawak pang banner na binabati siya. Surprise, Mrs. Sarado ngayon ang coffee shop dahil may pa-surprise sa'yo si Tita Martina at mga empleyado mo. Masuyong wika ni Magnus sa likod niya. Naiiyak na ngumiti si Hope sa mga empleyado. Salamat sa inyong lahat. You're welcome, Ma'am Hope. Sabi ni Ma'am Martina, wala kang ganang kumain, pero nagpahanda kami ng paborito mo. Wika ng manager na si Steffi. Sumulyap si Hope sa mesa na puno ng pagkain. Salamat, titikman ko ang mga yan. Pagkatapos niyang pasalamatan ang mga empleyado ay bumaling siya kay Magnus. Ang daya mo, mister. Hindi mo sinabi sa akin to. Natawa ito. Kapag sinabi ko sa'yo, edi hindi na yun surprise, Mrs. Ngumuso siya. Pero wala namang okasyon ah. Meron ah. Anong okasyon? Sabi ni Doc, maganda ang response ng katawan mo sa chemotherapy. That's enough reason for us to celebrate, Mrs. Masuyong sagot nito. Ngumiti siya kay Magnus. Gumanti rin ito ng ngiti at inayos ang suot niyang bonnet. Naputo lamang ang pagtitinginan nila ng lalaki nang marinig nila ang isang empleyado niya. Ma'am Hope, ikaw ah. Hindi namin alam na ikinasal ka na pala. Wika ng staff na si Sonia. Sir Magnus, kiss naman dyan oh. Panunokso naman ni Owen na sinundan pa ng mga empleyadong naroon. Kiss daw, Mrs. Nakangiting untag sa kanya ni Magnus. E di humalik ka. Pabiruring sagot niya. Sa ilang linggong pagsasama nila ay sanay na si Hope na hinahalikan ng binata sa pisngi at sa noo. Masuyong umiti si Magnus. Subalit sa halip na sa pisngi o sa noo ay sa labi siya hinalikan ng asawa. Nabigla si Hope kasabay ng labis na pagwawala ng puso. Ilang segundo lang nagtagal ang mga labi nito sa kanya. Subalit pakiramdam niya ay pansamantalang nawala ang kaluluwa niya.
Ay, natulala si Ma'am mo. Halatang kinilig. Tukso ni Sonia. Tumikhim si Hope at bumaling kay Magnus na masuyo ang ngiti sa kanya. I love you, Mrs. Sambit nito. Ha? Tila nabinging gagad niya. Sabi ko, mahal kita, asawa ko. Nakangiti at malambing na sagot nito. Mahal din kita, asawa ko. Sagot ni Hope sa kabila ng malakas na tibok ng puso. Muling umiti si Magnus at hinalikan ang likod ng kamay niya. Pilit namang kanalma ni Hope ang naguhuramentadong puso. Batid niyang umaakto lang si Magnus, subalit siya ay alam niyang totoo ang isinagot niya rito. Mahal na niya ang lalaki, at sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalalim ang nararamdaman niya para dito. At kapag dumating na ang sandali na kailangan na niya itong pakawalan, sigurado si Hope na mas masakit ang mararamdaman niya kaysa sa pisikal na sakit na pinagdadaanan niya ngayon. Subalit hindi niya pagsisisihan yon. Hindi niya pagsisisihan na minahal niya si Magnus. Because loving him was worth every pain. Dumaan pa ang mga araw at linggo hanggang sa matapos ni Hope ang kanyang chemotherapy. Ayon sa doktor, pagkatapos ng matagumpay na chemotherapy niya, ay nasa partial remission na ang cancer niya. Congratulations, Hope! Wika sa kanya ni Doktora Gomez. Salamat, Doktora. Sagot niya sa ginang. Iba talaga kapag may mapagmahal na asawa. Kahit anong sakit ang dumapo, kakayanin, ano? Anang doktor bago bumaling kay Magnus na nasa tabi niya. Thank you for taking care of your wife, Mr. Vallejo. It's my duty, Doktora. And it's my pleasure taking care of my brave and beautiful wife. Nagwala ang puso ni Hope sa papuri ni Magnus. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Isipin pa lamang niyang hindi na niya iyon maririnig pa mula sa binata, ay pinipiga na ang puso niya. Ngumiti si Doktora Gomez. Ikaw naman, iho, pwede kang bigyan ng award na best husband. Anyway, I'll see you both before the start of Hope's radiation therapy, okay? Pareho silang tumango ni Magnus sa doktora. Pagkatapos nitong magpaalam sa kanila, ay bumaling sa kanya ang asawa. Ready ka nang umuwi, Mrs.? Pwedeng dalhin mo muna ako sa garden, Magnus. May kailangan ako sabihin sa'yo. Nakangiting pagre-request niya. Okay, halika sa paborito mong tambayan. Masuyong sagot nito. Nitong nakaraang mga linggo, naging paborito nilang tambayan ni Magnus ang maganda at malawak na hardin ng ospital. Tulad ng inaasahan niya, walang ibang tao sa hardin ng hapong yon. Pagdating nila roon, sa halip na maupo sa paborito nilang bench ni Magnus ay hinarap niya ito. What is it that you wanna tell me, Mrs.? Masuyong tanong nito. Lumunok siya at pilit ng umiti. Tapos na ang chemo ko, Magnus. Tinatapos ko na rin ang usapan natin. Salamat sa lahat ng tulong mo. Pero sa tingin ko, kailangan na nating ihinto ang pag-akto mo bilang asawa ko. Napaawang ang mga labi ni Magnus. Hope, what are you talking about? Magnus, ilang buwan ka na rin nagsasakripisyo para sa akin. Tama na yon. Sapat na ang lahat ng nagawa at naitulong mo sa akin. Ayoko nang abalahin ka pa. Masuyo nitong hinawakan ang braso niya. Hope, hindi ka naging abala sa akin. Everything I do, I'm willingly doing it for you. Ilang beses kong sinabi sa'yo na gusto kong ginagawa ko, na lahat ng to bukal sa loob ko. Namuo ang luha sa mga mata ni Hope. Kasabay ng pag-iling ay bumagsak ang luha niya. Ayoko na, Magnus. Nakakalimutan ko nang nagpapanggap ka lang. Nakakalimutan ko nang hindi kita totoong asawa. Nakakalimutan ko nang peke ang lahat ng to. Kasi mahal na kita. Mahal na kita, Magnus. At natatakot ako na kapag pinatagal pa natin to, hindi na kita magawang pakawalan. So please, I'm letting you go now. Mula sa braso niya ay umangat ang kamay nito sa mukha niya. Masuyo nitong pinanasan ang luha niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Ayoko, Hope. Ayokong lumayo sa'yo. Magnus. Gusto kong malaman mo na mahal din kita, Hope. Mahal na mahal kita. Matagal na. What? Natagalgal na tanong niya. Masuyo itong umiti. Tulad niya ay namumula na rin sa luha ang mga mata nito. Mahal kita, Hope. Pagkatapos pa lang ng peking kasal natin, mahal na kita. Ilang buwan ko nang tinatago itong nararamdaman ko sa'yo. Lahat ng pinapakita ko sa'yo, lahat ng sinasabi ko sa'yo, totoo at galing sa puso ko. Mahal na mahal kita. At dalawa lang ang paulit-ulit kong hiling ngayon sa may kapal. Yun ay ang pagaling mo at ang mapasakin ka ng totoo. Muling bumagsak ang mga luha niya.
Totoong mahal mo ako, Magnus? Totoo, Hope. I'm hopelessly, irrevocably, and madly in love with you. You know what I've come to realize? Na kaya ako iniwan ng mga ex-girlfriend ko para ibalik ako ng tadhana sa babaeng para sa akin. At ikaw yun, Hope. Ikaw ang babaeng para sa akin. Ikaw din ang lalaking para sa akin, Magnus. Ikaw ang tanging gusto kong makasama sa hinaharap. Pinakawalan nito ang mukha niya para ilabas ang isang singsing. Sabi ko kapag natapos ang pagpapanggap natin, niligawan kita. Pero hindi ko pala kaya na maging manliligaw mo lang, Hope. Gusto ko nang maging totoong asawa mo. Life is short anyway, and I wanna spend the rest of my life with you, Hope. So please, will you marry me? Sigurado kang gusto mo akong pakasalan? May sakit ako, Magnus. Hindi ko alam kung gaano katagal ang magiging gamutan ko. It might take years before I become cancer-free. May posibilidad rin na kahit gumaling na ako, paulit-ulit na baka bumalik ang sakit ko. Do you think that scares me, baby? My love for you is greater than anything. Mahal kita at ang lahat-lahat sa'yo, Hope. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Handa akong alagaan ka habang buhay. Handa akong samahan at damayan ka sa lahat ng hirap at sakit na pagdadaanan mo. Na pagdadaanan nating dalawa. I love you, Hope. I will always love you in sickness and in health, and in every pain and struggle. I choose you and I will always keep on choosing you. Pero paano kung hindi kita mabigyan ng anak, Magnus? Hindi kita gustong pakasalan para bigyan mo ako ng anak, Hope. I don't need children to be happy, baby. I only need you. Magiging masaya tayong dalawa. Kahit hindi tayo magkaroon ng anak, I will make sure you'll be happy with me every waking day of our lives. I love you so much, Hope. Mahal na mahal kita. I love you too, Magnus. Mahal na mahal din kita. Lumuluhang sagot niya. Walang pagsidlan ang kaligayahang nadarama niya sa mga oras na yon. Then, will you please marry me? Be my wife for real? Kasabay ng walang humpay na pag-agos ng luha, ay buong puso siyang tumango. I will marry you, Magnus. Magpapakasal ako sa'yo. Gustong-gusto kong maging asawa mo. Pagkatapos isuot ni Magnus ang singsing sa daliri niya, ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. I love you, Mr. Magnus Vallejo. Thank you for loving me. Thank you for everything. I love you too, Miss Hope Elise Elizalde, my future Mrs. Vallejo. Sagot nito bago sinakop ang mga labi niya. Muli ay nagsalo sila ni Magnus sa walang kasing tamis na halik. Labis ang tawa ng kanyang tita Martina nang malaman ang tungkol sa totoo ng pagpapakasal nila ni Magnus. Ipinakilala rin siya ng nobyo sa pamilya nito na buong puso siyang tinanggap at matagal na siyang gustong makilala. Habang nasa radiation therapy si Hope, ay pinaplano nila ni Magnus ang kasal nila. Unti-unti ring bumalik ang sigla ni Hope, maging ang buhok na nawala sa kanya dahil sa chemotherapy. 6 na buwan pagkatapos mag-propose ni Magnus kay Hope, ay naganap ang kasal nila ng binata. Ikinasal sila ng lalaki sa simbahan kung saan sila muling nakita pagkatapos ng 12 taon. Present sa pag-iisang dibdib nila ang buong pamilya ng Vallejo, gayon din ang ilang malayong kamag-anak ni Hope at ang mga empleyado niya na tinuturing na niyang pamilya. Inabot ng 3 taon bago tuluyang naideklara na cancer-free na si Hope. 2 taon pagkatapos niyon ay pinagkalooban sila ng may kapal ng isang supling na pinangalanan nilang Miracle. Hindi na bumalik pa ang sakit ni Hope at nagawa niyang mamuhay ng normal sa piling ng mapagmahal na asawa at ng kanilang anak. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.